Magsitayo po ang lahat. Viva po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Heso Kristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan, kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sumaisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito ang sabi niya sa sarili: kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil ng pagpuntas sa templo ng Panginoon sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog uli ang kanilang loob sa dati nilang Panginoon, si Roboam na hari ng Huda, at ako'y kanilang papatayin. Kaya nga, matapos mapagkuro-kuro ang bagay na ito, gumawa siya ng 2 tureteng ginto at sinabi sa bayan, "Huwag na kayong mag-abalang umahon sa Jerusalem. Narito, bayang Israel, ang inyong Diyos na humango sa inyo sa Ehipto." Inilagay niya ang isa sa Bethel at ang isa naman sa Dan. At ang bagay na ito'y naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga pumunta sa Bethel upang sambahin yung una. Mayroon namang nagtungo sa Dan upang sambahin ang ikalawa. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa burol at naglagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi, kundi mga karaniwang tao lamang. Ginawa niyang pista ang 15 araw ng 8 buwan ng taon, katulad ng kapistang ipinagdiriwang sa Huda. Naghandog siya ng dambana sa Bethel, sa mga tureteng ginto,
na kanyang ginawa roon at pinapaglingkod niya roon ang mga saserdoteng inilagay niya sa mga sambahan sa burol. Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi tumigil si Jeroboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi. Sino mang may gusto ay ginagawa niyang saserdote ng mga sambahan sa burol. Dahil sa mga ginawang ito ni Jeroboam, kinamuhian ng Diyos ang kanyang sambahayan. Ito ang naging sanhi ng hindi niya pananatili sa paghahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa ay tunay na ditumpak, pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto, hindi alumana. Ang kahangahangang mga ginawa mong kanilang nakita. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila ay kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto ay kagilagilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya ay tunay na himala. Sa dagat ng tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo po ang lahat. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, may hilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao?" Tugon ng mga alagad, "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus. 7 po, sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis,
Nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. At may 4,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka, kasama ng kanyang mga alagad, at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. So muli, balikan po natin ang mga ibinigay sa atin ng Poong Jesus Nazareno na mga gabay. At sana po ay patuloy natin pagnilayan ang mga sinasabi ng Poong Jesus Nazareno. Nung Lunes, sa kanya pong patuloy na paglalakbay, marami po ang mga taong sumusunod sa kanya. At dito, sabi po, isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan. Tandaan niyo po ha, patuloy na naglalakbay sa Jesus, nagpupunta sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga bayan, at doon marami talaga yung nagnanais na mapagaling. At yung kanilang pananampalataya, nagsasabi na mahawakan lang, no, yung laylayan, yung palawit na kanyang kasuotan. Kahit doon lang, di ba, no? Yun lang yung hahawakan eh. At naniniwala sila na gagaling na sila. Nung Martes, sa kanya pong pakikipag-usap at paliwanagan sa mga Pariseo at mga Iskriba tungkol sa mga minanang utos, no, bawal ito, bawal yan, pero nakakalimutan sundin ang utos ng Diyos. Kaya ang kanyang mensahe, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. At nung Miyerkules, muli ipinaliwanag niya, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakakapagparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. At ang sabi po, no, sa puso ng tao, nagmumula ang lahat ng mga maruruming iniisip, mga gawain, pakikiapid, panirampuri, no, pagpatay, sa puso nagmumula, no, sa puso ng tao. Kaya yung lumalabas sa atin, hindi yung pumapasok, hindi yung mga ritual, kundi kung ano yung lumalabas, nagmumula sa atin. Kaya ingat-ingat po tayo, no? Marami yung nagiging influencer. Pero anong klaseng influencer? Good or bad? Napapabuti ba yung nai-impluensyahan mo? O yung tinatawag natin, nagiging BI ka? Bad influence. At nung Webes, ang sabi po, meron isang babae, no, taga si Veronica, na hindi kalahi, hindi Udyo, pero lumapit kay Jesus at naninikluhod para sa kagalingan ng kanyang anak. At dito po, sabi niya, kahit tuta nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag sa mga anak. Yung alam mong hindi mo deserve, alam mong hindi ka karapat-dapat, pero para sa minamahal mo, sa kagalingan ng anak mo, yung bang talagang gagawin mo ang lahat para lamang makuha mo yung ninanais mo. Pero nandoon yung pagpapakumbaba ng babaeng ito para sa anak niya. Kahapon, sabi po ni Jesus, nang may ilapit sa kanya na pagalingin ng isang bingi at utal, sabi po sa kwento, tumingala si Jesus at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata. Ibig sabihin, mabuksan. So, kailangan natin buksan ang ating mga tenga. Kung ano kasi yung naririnig mo, yun yung lalabas sa bibig mo. Kung wala kang naririnig, walang lalabas sa bibig. Kung mabuti ang naririnig mo,
at pinakikinggan mo, mabuti ang lalabas sa iyo. Pero kung negative, mali, mali din yung iyong masasambit. At ngayon, sabi po sa kwento, simula pa nung Lunes, di ba, no? Marami nang sumusunod kay Jesus. At ang sabi po sa kwentong ito, 3 araw na natin silang kasama. Hindi sila pwedeng umuwi ng basta-basta. Wala na silang pagkain. Kaya sabi po, nahabag ako o nahahabag ako sa mga taong ito. Maganda po, no, na kung kahapon ang binubuksan sa atin, tenga. Hindi man tayo bingi, pero yung mensahe, huwag tayong magsara ng tenga. Huwag tayong magbingi-bingihan. Pero ngayon, bahagi nun, hindi lang basta tenga ang kailangan natin buksan, lalo tigit. Kaya nga 'di ba sabi, sa puso ng tao nagmumula. So anong nilalaman ng puso? Anong pinaka-importante dyan na mayroon din? Sabi po dito, nahabag ako. So yung pagkahabag, kapag ang isang tao may pusong mahabagin, aalalahanin niya ang pangangailangan ng kanyang kapwa. Iintindihin niya, iisipin niya ang kapakanan ng kanyang kapwa kung ang taong ito ay may pusong mahabagin. Yung hindi lang sarili ang inaalala, hindi lang sarili ang iniisip. Kaya ngayon, sa atin po ba ng mga naririto, ng mga nasa online, ang hinihiling mo ba sa Diyos ay para lang sa sarili? O yan ang hinihingi mo ay bunga ng iyong pagkamahabagin? Umihiling ka ba sa Diyos dahil gusto mong makatulong? Kasi inaalala mo, paano ang mga anak mo? Paano yung ibang tao? Paano yung mga hindi nakakapag-aral? Paano yung mga may sakit? Sige nga po, isip muna tayong mabuti. No? Yung idinudulog mo ba sa Diyos ngayon ay out of compassion sa iba? O baka self-centered lang na pangangailangan? Kasi kung tutusin, hindi tayo wala. Hindi tayo wala para magsabi tayo na wala kang maitutulong o wala kang maibibigay. Kaya nga ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, anong meron kayo riyan? So kung tatanungin ka, anong meron sa'yo? Pag sinabi mong wala, wala talaga. Pero tingnan mo, anong meron sa'yo na pwedeng makatulong sa sitwasyon mo, sa sitwasyon ng mga tao sa paligid mo, sa pamilya mo? Anong meron sa'yo? Yun ang kailangan mong makita. Madalas kasi ang tinitingnan natin yung wala. Yung wala sa atin. Ngayon, sa panahon ng pandemya, nakafocus tayo lagi sa wala kang trabaho, walang pagkain, walang pera. Yun lang, nakafocus tayo. Hindi mo nakikita, meron kang oras ngayon para sa mga anak mo. Hindi mo nakikita yung meron. Na dati, sasabihin natin, wala akong oras kasi kailangan ko magtrabaho kahit linggo. Kailangan mag-abroad. Maraming hindi nakapag-abroad dahil mga na-hold. So yun lang ang nakita. Ang hindi nakita, yung biyaya na may panahon ka ngayon para bumawi, mag-spend ng time sa asawa, sa anak. So anong meron tayo? Marami. Hindi lang natin na-appreciate. Pero nawa po, sa araw na ito, dahil hindi tayo hahayaan ng Diyos na umalis, na umuwi ng gutom.
At ang nagbubusog sa atin, sa tuwing tayo nagsisimba, salita ng Diyos. So nawa po, mamaya, bago tayo umalis, kahit ngayon, matuto tayong magpasalamat sa kung anong meron tayo. Sapat yan. Kung tutusin, dahil yan ang ibinigay ng Diyos sa atin. Kung magpapasalamat tayo sa kung anong meron, ikakagulat mo dahil yung inaakala mong wala na, makakaipon ka pa ng sobra-sobra. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sa pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakita ng ating Panginoon na ang Diyos Ama ang siyang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang ating mga pastol, lalo na ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy tayong bigyan ng mga tamang katuruan sa pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga may tungkulin upang labanan ang taggutom, naway maging matagumpay sa kanilang pagsusumikap na mapakain ang mga nagugutom. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga nagugutom kay Kristo, naway matagpuan ang iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang binyag. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway makatagpo ng kalinga, suporta at kasiyahan mula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. O Diyos, ang di mabilang, tanggapin mo, yaring naming alay, gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, binaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkat inuming pagkakaisa ang binigay, kami niloob mo ang makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay, upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Pakitaas din po yung mga larawan na ibinigay po. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati